Opisyal nang nagdeklara itong si Jason Brickman na siya ay sasali dito sa PBA draft. At hindi na ako magugulat kung ang San Miguel Beer ay subukan na itong makuha. Para doon sa mga hindi nakakaalam, itong si Jason Brickman ay naglaro na to sa San Miguel Corporation dati doon sa Asian Basketball League. At ito'y sa San Miguel Beerman din naglaro. Kasama pa niya noon itong si Ray Parks doon. Kaya nga hindi na ako magtataka kung siya talaga susubukang makakuha ng SMB. Maraming naniniwala na ito si Brickman ang solusyon dito sa paghahanap ng San Miguel ng panibagong gwardya na magbibigay ng stability dito sa kanilang roster. Dahil alam naman natin ng SMB ngayon ay gustong humanap ng isa pang guard na pwedeng makatulong dito sa kanilang lineup at kabilang na nga dyan itong si Jason Brickman. Dahil itong si Brickman, rookie siya sa PBA pero sa iba yung dagat, ang dami-dami na nitong liga na pinaglaruan. Marami nga nagsasabi medyo may edad na to para mag-apply sa draft. Pero ganun pa man, maraming naniniwala na ito'y magiging isa pa rin dito sa mga top players na liga. Kaya nga hindi na ako magugulat kung talagang siya ang pipiliin ng SMB. Ngayon yung posisyon ng SMB sa draft pag number 10 sila, so medyo mababa. Baka merong ibang team na kumuha dito kay Brickman, maunahan sila. Pero ayon dito sa mga reports, ang San Miguel ay gagawa daw ng paraan para ma-acquire nila to si Brickman. Kung kinakailangan nilang mag-trade up para do sa draft pick nila, yun ay kanilang gagawin. Kaya marami nag-aabang kung talagang paano ito susubukan, kung anong strategy ang i-implement ni Coach Lay Austria para ito yung magawa niya. Sa kasalukuyan kasi itong San Miguel, alam natin na okay naman yung performance nila last season. Pero dahil nga gusto nila maka-Grand Slam this year, kinakailangan kumuha sila ng iba pang mga players na magbibigay ng oportunidad sa kanila na ma-accomplish yan. At ito nga si Brickman, mukhang maganda yung option na yan. Pagdating naman dito sa Converge Fiber Exerts ay hanggang ngayon na pinag-uusapan dyan kung ano ba ang nangyayari dito sa kanilang management. Yung mga fans ng Converge ay medyo nagre-reklamo na talaga dahil nga sa tingin nila hindi maganda ang nangyayari, ang nagiging sitwasyon dito. Lalo na yung mga players nila na palagi na lamang nawawala. Ibig sabihin trade sa ibang team o kaya katulad nito yung nasususpend. Kaya syempre hindi masaya yung mga fans. At syempre alam natin na syempre naguguluhan din yung mga players. Kaya nga ngayon, itong Converge daw ay pinag-iisipan na nga na humarap ng kapalit dito kay Shawnee Winston. At ready na raw silang kumausap sa mga iba't ibang koponan. Ngayon, nandito na lang yan sa mga iba't ibang mga teams kung paano nila i-handle yan. Dahil syempre, kinakailangan na magkaroon ng mas magandang approach yung management para makumbinsi naman yung ibang players na maglaro talaga para dito sa Converge. Kaya yan ang aabangan natin ngayon. Kung sakasakali na matuloy nga itong binabalak ng Converge Fiber Exerts, sa tingin ko maganda to para dito sa kanila. Kung as soon as possible, mabitawan na nila itong si Shawnee Winston. Dahil hindi nakakatulong yung ganitong merong indefinite suspension doon sa moral ng team. Kaya sa tingin ko, mas maganda na matapos na yung sitwasyon na yan para makahanap naman sila na pwedeng ipapalit dito. Ngayon, pagdating dito sa lineup ng Converge, malakas naman sila kahit wala na to si Jordan Heading. Pero kinakailangan siyempre mapapirma nila to si Mikey Williams o kaya naman ay makumbinsin nila ng ibang team na kunin itong si Mikey. Sa totoo lang, medyo mahirap nang makumbinsin yung ibang teams na makakuha to si Mikey Williams dahil nga doon sa naging reputation nito. Kaya asahan natin na magkakaroon ng tinatawag na sabihin natin major concessions itong Converge kung talagang gusto nilang matrade itong si Mikey Williams. Kaya sa ngayon, iyan yung talagang pag-uusapan ng management at coaching staff.